Para sa unang bugso ng ating balitaan, marami ang pumalag sa inilabas na datos ng Philippine National Police kaugnay sa bilang ng mga nakiisa sa Global Birthday Tribute para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi kasi ng PNP, nasa 60,000 lang daw ang dumalo sa buong bansa. Bagay na sinupalpal ng dating opisyal ng Duterte administration dahil kitang-kita naman na higit na mas marami ang nakiisa sa ika-80 karawan ng dating Pangulo. Si Paul Montibon sa report. Mahigit 200 lugar sa buong bansa ang nakiisa sa pagdiriwang ng ika-80 kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong Biyernes, Marso 28. Makikita ang dagsa ng mga tao, puno ang mga venue, umaapaw pa hanggang sa mga lansangan. Mula sa mga parada hanggang sa malalaking pagtitipon, iisa ang sigaw ng mga dumalo. Pasasalamat sa dating Pangulo, madamdaming mensahe ng katatagan at panalangin na makabalik na ito ng bansa. Sa pambihirang pagkakataon, tila ngayon lang nagkaroon ng sabay-sabay na pagdiriwang ang bansa para sa isang Pilipino na tinagurian nilang pinakamagaling na lider ng bansa. Sabi ng PNP, may natanggap daw silang report na nagsasabing 60,000 na katao lamang daw ang dumalo sa nationwide global tribute para kay Tatay Digong. Kinumpirma mismo ito ni Police Regional Office 3 Director at Concurrent Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo. Sa Davao pa lang na balwarte ng mga Duterte, nasa mahigit 300,000 katao na ang dumalo sa birthday rally ng dating Pangulo. Halos 50,000 naman ang pinagsama-samang bilang sa Central Visayas, habang libo-libo rin ang nagtipon-tipon mula naman sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Ayon sa PNP, naging mapayapa naman ang mga pagtitipon at walang naitalang untoward incident hanggang sa pagtatapos ng araw. Hindi naman pinalampas ni dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo ang maling datos na inilabas ng PNP. Sabi niya, posibleng nagkamali lang daw si Fajardo ng basa. Sa halip na 60,000, dapat ay 60 milyong katao ang sinabi nitong dumalo sa global rally para sa dating Pangulo. Nagkamali lang siguro ng sulat kasi ang ibig niya sabihin 60 milyon sa buong mundo at sa Pilipinas ang nagsama-sama at nagtipon sa pagdiriwang kay Pangulong Duterte sa kanyang ika-80 na kaarawan at nanindigan para sa bayan at sinalungat ang ginawang pagmaltrato sa kanya, ang ginawang iligal na pag-aresto sa kanya, iligal na pagdetini sa kanya, iligal na pagkidnap, at lalong-lalo na ang pagsuko ng pamahalaan ng soberentiya ng bansa. Hindi 60,000 no ang ibig niya sabihin, nagkamali lang. 60 million no ang gusto niya sabihin. Giit ni Panelo, natatangi ang pangyayaring ito para kay Pangulong Duterte. Anya, wala pa siyang nakitang ibang presidente sa kasaysayan ng Pilipinas na ginawaran ng isang espesyal na pagdiriwang ng milyong-milyong Pilipino sa buong mundo. Never in the history of this country that a president has that kind of following and celebration of his birthday. Wala, tingnan nyo, mula pa sa Quezon, lahat. Sino pa ba? Osmeña, ano pa? Quirino, Magsaysay, Macapagal, Marcos, Aquino, sino pa? Estrada, Ramos, Cory, lahat yan. Wala. O, kahit na birthday ng ating Pangulo, meron bang ganun? Wala. Patunay lamang anya ito na hindi basta-basta ang isang Pangulong Rodrigo Duterte sa puso ng mga Pilipino. At hindi na rin daw nakapagtataka kung isang araw ituring itong bayani ng bansa. Sapagkat tumalab talaga sa isipan at sa puso ng mga Pilipino ang mga legasiyang mga itinayo niya. Ang lahat ng mga ginawa niya talagang napamahal siya. Kaya nung ikinulong siya, yan, naglabasan lahat. Kaya hindi tayo magtataka kung siya'y tatanggalin bagong bayani ng mga listahan ng mga bayani dito sa ating bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nagulat Paul Montibon, SMNI News.